may edad ka na, pag nagzuzumba ka sa umaga, Camille, nagiging alerto ka. Alam niya kaagad, mali ako. 6:37 pa lang po at sa oras na 6:37, ay kausapin na natin kaagad si Attorney Don Artes, ang chairman po ng Metro Manila Development Authority. Secretary, good morning po sa inyo. Good morning, Alvin. Good morning sa inyong tagapakinig. Opo, si Secretary Vince Dizon na po mismo nagdeklara meron tayong garbage crisis. Agree naman po ang MMDA, Secretary, na meron na nga tayong garbage crisis. Well, I don't want to categorize it as a crisis. I like to think na may problema, garbage problem. Kasi ang nabanggit yata ni Sec. Vince Dizon ay may garbage crisis sa Metro Manila. Actually, kung titingnan mo naman, Alvin, hindi naman po galing sa Metro Manila yung basura. Nasabi nga po ng ating Pangulo, ayan po ay napadpad lamang dyan. As to where it exactly came from, we're still investigating and determining kung saan po talaga galing. Kasi galing po yan ng Manila Bay. Malawak po ang Manila Bay. Pwedeng galing pa abroad yan. Kasi meron po tayong tinatawag na Great Pacific Patch. Kung saan ito po ay parang isla na ng basura. Na napakalaking patch na po ng basura. Pwedeng humiwalay yan doon. At dahil nga po yung tide ay papasok ng Metro Manila, ay doon lang po napadpad. So, I'd like to think na garbage problem pa lang po. Dahil yan naman po ay paulit-ulit namin sinasabi na maraming basura na nagkiklag ng ating waterways. Pero I don't want to categorize it as a crisis. Kung mga hindi pa umabot sa level ng crisis para sa inyo, Secretary, yung batayan ninyo, yung basis nyo, wala pa doon. Hindi pa tayo maabot sa crisis level. Hindi pa naman po. Dahil nadidispose naman natin ang malaking portion ng basura at sa tamang papunan at ito po ay isolated lang naman po siguro. So I really don't want to categorize. It's unfair po sa ating mga LGUs to classify it as a crisis. Nevertheless, paano ba ang solusyon? Siguro kailangan na natin din ng drastic solution. Dun sa area ng Maynila, Sec, meron din may tambak sa may Baseco area daw. Meron din after nung sama ng panahon. Ano po? Paano bang pwedeng gawin natin? Yan po ay Sir Alvin, usual po yan pag ganitong season. Kasi nga po ang alon ay papasok ng Manila Bay. At kung titingnan nyo naman po, aside from Baseco area, wala naman pong panggagalingan ng basura dyan coming from Metro Manila. And since ang alon nga po ay papunta sa Manila Bay, ay talaga pong doon mapupunta yan kahit galing sa ibang bansa, papasok at masasabi natin na basura ng Metro Manila. Dahil sa atin lang po naglanding yung basura. So, yes, kung drastic measures, meron na po naman kaming resolution sa Metro Manila Council to increase yung penalty. Ang problem lamang po ay may limitations po under local government code hanggang 5,000. At ang amin sa 4 cities and I think 2,005 for municipality which is applicable sa Pateros. Naghihintay na lang po kami ng mga ordinansa at yan po ay muli naming tatalakayin sa pagdating po na Metro Manila Council meeting next week. So tataasan pa po natin yung penalty, Secretary? Opo, 500 lang po kasi ngayon yung ipinapataw natin. In fact, kami po, mahigpit po kami sa anti-littering campaign natin. Marami po tayong nai-issuehan ng ticket at pag hindi po binabayaran ay kinakasuhan natin or pinagko-community service natin pag walang pambayad. So ang 500 ngayon magiging 5,000? Opo, yun po yung napag-usapan namin under the initiative po ni Mayor Francis Zamora. Pero kailangan nga po na magkaroon ng individual na ordinansa? Ordinansa po. Opo, tama po yan. Sa totoo lang po, may nagme-message sa atin sa Hong Kong daw, 3,000 Hong Kong dollars ang penalty.
Sa ano, Times small 8 na po yata times or times 9. times 9. Oo. So ibig sabihin so ang laki ng mataas po. penalty. Ano po? Siguro Opo, din ang opo. certainty of being caught, attorney. Ang importante din. Ibig sabihin may mahuli at may mahuhuli. Kasi yung iba baka pinsan niya, kumpare niya, kaibigan niya ang nag-i-execute, hindi siya mahuhuli, makakalusot din. Yun po ang ano natin kasi kailangan po natin siguro yung pagbabantay up to barangay level. Apakarami po nating mga waterways na sa buong Metro Manila na hindi naman po nating kayang bantayan ng MMDA, even ng LGU, without the help of barangay and community in general. Kasi marami po dyan nagtatapon sa gabi. Opo. Hindi naman po natin mababantayan yan 24/7. Kami po may mga ilang CCTV sa Esperos which is more for monitoring lang ng flood level, pero very limited po yung range po niyan. Pero meron na rin po kaming ilan na nahuli at na penalize. Pag nahuli po ng CCTV natin, inaalam natin sa barangay yung pagkakakilanlan at ini-issuean po natin ng citation ticket. Sa totoo lang, Sec, hindi na nga dapat tayo binabantayan. Ano po kung matino po tayong tao, hindi tayo nagtatapon dapat ng basura sa hindi dapat tapunan, hindi ho ba? Tama po at yan po ay taon-taon namin panawagan dahil continuous po yung paglilinis namin. Marami nang kukomento bakit ngayon lang, kung kailan tag-ulan. Hindi po 365 days halos naglilinis po kami. Kasama po ang mga tupad na beneficiaries na sinusupervise po na ating mga tauhan. Just that, pag dumating po yung ulan, may kasama pong basura eh. So, lalong-lalo na po doon sa mga low-lying levels, doon po naiipon. So, kahit araw-araw yata namin linisin yung mga drainage, araw-araw din po may basura eh. So, ibig sabihin po, parang habit na ng mga tao na magtapon ng basura sa ating mga waterways instead po na itapon sa tamang lugar. Ama, ganun talaga. Dapat tayo mismo ang magbago. Secretary, mabuhay po kayo. Maraming salamat po sa oras ninyo, Sec. Salamat po. Thank you. Si Secretary Armando Don Artes po, na ang chairman po ng Metro Manila Development Authority. Ay, naku, sinasabi ko. Magandang umaga muna kay Dr. Mario Fistin na pinapabati ang kanyang pamangkin na si Con Fistin sa Doha, Qatar at ang grandniece niyang si Mina ng happy birthday today. Okay? Kailangan ko pong mag-commercial dahil may isa pa pala tayong guest secretary rin. Si Secretary Francis Tolentino. Maki-update nga po tayo.